Tumayo ka dyan. Huwag ka nang umiyak, Henry. Di ba sabi mo anumang pinagdadaanan mo kapag nakikita mo ang dagat, nagiging kalmado ka? Tingnan natin kung gaano ka magiging kalmado sa nagwawalang alon sa dagat. Suungin mo ang kalaliman ng dagat na yan. Ibibigay ko sa iyo ang mapayapa at napakagandang ending na gusto mo. Ayaw mo sa akin, di ba? Ayaw na rin naman sa ng babaeng pinakamamahal mo, kaya kung iisipin, ay, ang lungkot naman pala ng buhay mo. Lola, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Hindi ko naman po sinasadya eh. Nagpadala lang din ako sa selos at nararamdaman ko para sa kanya. Alam kong mali pero hindi ko na kaya eh. Mahal na mahal ko siya, Lola. Mahal ko po siya at hindi ko hayaang mapunta siya sa iba. Sa dami ng mga taong pwedeng saktan ako, bakit ikaw pa? Paano mo nagawa sa akin to? Pagsisisihan mong ginawa mo, tatantarin kita na parang karne. Dudurugin ko rin ang buong pagkatao mo. Isang malaking pagkakamali na pinagsamantalahan mo ang kahinaan ko. Magdurusa ka hanggang sa huling sandali ng buhay mo. Sinungaling! Hayop! Henry, patawarin mo ko. Kasalanan mo to, kuya. Nakakadiri ka. Magbabayad ka. Taon 1999, Siquijor. Bandang 5:00 ng hapon, habang tumatakbo pabalik sa bahay si Danica, abala sana siyang naglalaro sa mga bangka na nasa tabing dagat nang marinig niya ang sigawan ng kanyang ama at ina. Nababatid niyang nag-aaway na naman ang dalawa. Dali-dali siyang tumakbo pauwi at sumilip sa pinto habang nangangatog ang kanyang mga tuhod. Ito ang dapat sa'yo, hayop ka! Wala kang kwenta! Siguro kasama mo na naman yung kabit mo, no? Peste ka sa buhay ko! Kayo ng anak mo! Sinong babae mo? Sabihin mo sa akin! Sabihin mo! Tama na! Nasasaktan na ako! Hindi na tama yung ginagawa mo. Hindi ka na nakukontento sa araw-araw na pananakit mo. Pati anak natin sinasaktan mo. Nababaliw ka na talaga. Huwag mo akong tatawagin baliw. Huwag mong ubusin ang pasensya ko, Melchor. Alam mo kung anong kaya kong gawin. At hindi mo ako mapipigilan. Baka mapatay kita. Papatayin kita. Pati ang anak mo. Babarangin ko kayo. Subukan mo lang saktan ulit ang anak natin. Sinasabi ko sa'yo, baka hindi ako makapagpigil at kung ano magawa ko sa'yo. Nanlilisik ang mata na dinampot ni Dolores ang itak at winasiwas yon, sabay itinutok sa leeg ni Melchor. Hindi ako natatakot sa'yo. Kung gusto mo, edi magsama-sama tayo sa hukay. Ikaw, ako, at ang anak mo. Dolores, hindi biro yung ginagawa mo. Ibaba mo yan. Huwag mong gawin to alang-alang sa anak natin. Kailangan niya tayo. Kailangan niya ako at sana magpakaina ka man lang sa kanya. Dolores, ang bata pa ng anak natin. Paano na si Danica kung papatayin mo ako? Manahimik ka. Wala sa sariling tinaga niya si Melchor at tinamaan yon sa kaliwang braso. Sa laki ng sugat kasabay ang pagtilamsik ng dugo ay nandilim ang paningin noon at pilit na inagaw ang itak na hawak ng babae at ginantihan yon. Dahil sa matinding galit ay hindi niya na namalayan na natadtad niya ng tama ang katawan ng babae, lalo na ang mga braso nito. Tumakbo papasok sa loob si Danica na noon ay nagpupumalahaw at akmang yayakap sa likod ng kanyang ama na noon ay nakasalampak sa sahig at hawak pa rin ang itak. Mababakas ang pinaghalo-halong emosyon sa mga mata nito. Nang makita ni Danica ang nagkalat na dugo at ang halos mautas ng leeg ng kanyang nanay Dolores, halos hindi na yon nakapagsalita.
Nakatayo na lamang siya at nakatulala habang pinapanood ang sumunod na pangyayari. Tila ba tuluyan ng iniwan ng katinoan si Melchor na wala pa ring tigil na tinatadtad ang ilang parte ng katawan ng kanyang asawa. Ang bata na noon ay nakatayo ay hindi na magawa pang makapagsalita. Patawarin mo ako, anak. Kailangan ko lang gawin to dahil kung hindi, ikaw ang mapapahamak. At hindi ko hahayaang mangyari yun. Kailangan na matapos ang pananakit niya sa atin, lalong-lalo na sa iyo. At kahit sino man na magtangkang saktan ka, hindi ako magdadalawang isip na gawin to. Maging matapang ka, anak. Ano man ang mangyari, anak ko, lagi mong tatandaan na mahal ka ni tatay. Tumango lamang ng isang beses na animoy naniniwala sa bawat sinasabi ng kanyang ama. Sadyang mas malapit siya sa kanyang tatay Melchor dahil araw-araw madalas siya ang pinagbubuntunan ng galit ni Dolores, lalo na kapag namumroblema at kung ano-ano ang pumapasok sa isip nito. May kondisyon sa kaisipan ang babae na minana noon sa kanyang yumaong ina. 10 taon nang nakalipas mula nang makilala ni Melchor si Dolores, bagamat hindi maipagkakaila ang magandang muka at hubog ng katawan ng babae nung mga panahon na yon, na humaling ang binata at nagpasyang pakasalan yun sa kabila ng haka-haka na isa itong mambabarang. Hindi naman itinanggi ni Dolores ang katotohanan kay Melchor, ngunit nangako siya na handa niyang talikuran yun sa oras na maikasal at magkaroon sila ng pamilya. Ngunit sa paglipas ng mga araw, maraming nagbago sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Dahil sa pagiging selosa ni Dolores at ang hindi mapigilang pagwawala at pananakit nito kapag nagagalit na. Ilang sandali pa, biglang may tumatawag sa labas ng kanilang bahay. Kuya Melchor! Ate Dolores! Tao po! Tao po! Ay, nasan ba yung mga tao dito? Umalis kaya sila? Pero natanawan ko palang kanina si Danica eh. Tatalikod na sana ang binata nang marinig niya na may nagbubukas ng pinto nung mga sandaling yon. Ha? Kuya Melchor? Ano nangyari sa'yo? Bakit napakaraming dugo ng kamay mo? Napatay ko si Dolores. Ano? Kuya, bakit? Nagbibiro ka ba? Huwag ka na maraming tanong. Tumawag ka ng barangay at magpatawag ka ng pulis. Ato, may ipapakiusap sana ako sa'yo. Nakikiusap ako. Alam kong makukulong ako at hindi na makakalabas pa. Ikaw na ang bahala sa anak ko, ha? Huwag mo sana siyang pababayaan. Pakiusap, protektahan mo siya para sa akin. Natataranta namang umalis si Ato at sumunod sa sinabi ni Melchor. Ang binata ay matalik na kaibigan nito at kasakasama niya sa pangingisda sa laot. Nang bumalik yon ay kasama na ang ilang mga opisyal ng barangay. Nadatnan nilang mahigpit na magkayakap ang mag-ama. Hindi makapaniwala ang mga taong naroon sa karumal-dumal na sinapit ni Dolores. Nang dinampot at pinusasan si Melchor, doon lamang muling nanumbalik ang tinig ng batang si Danica. Saan niyo dadalhin ng tatay ko? Tatay, huwag mo akong iiwan. Tatay! Huwag niyo huliin ang tatay ko. Wala siyang kasalanan. Tatay! Ibalik niyo sa akin ang tatay ko. Huwag ka nang umiyak, Danica. Huwag ka mag-alala, magiging maayos din ang lahat. Halika na, sumama ka sa akin.
Kinarga na lamang yon ni Ato at iniuwi sa kanilang bahay habang patuloy pa rin sa pagpupumalahaw. Sino ba yang iyak ng iyak? Ato, teka, sino ba yang... Ano ang nangyari? Ay, anak ko ito ni Melchor, hindi ba? Ano't dala-dala mo dito yung batang yan? At saka, bakit ang daming dugo ng damit mo, Ineng? Pakilinisan niyo na lang po muna siya, Lola, at pakipalitan po ng damit. Bukas ay babalik ako doon kung maaari para kunin ang mga gamit niya. Teka nga at ako'y naguguluhan. Wala ka niya isang sinagot sa tanong ko. Ano ba talaga ang nangyayari, Ato? Wala na po si Ate Dolores, Lola. Patay na po siya. Patay na? Ay, sus Maria Josep. Paanong patay? Nagpakamatay ba o pinatay? Napatay ho ni Kuya Melchor. Hindi ko pa po alam kung ano talaga nangyari, pero hindi naman po tinakbuhan ni Kuya Melchor ang ginawa niya. Sa tingin ko po, hindi niya na natiis ang ugali at pananakit ni Ate Dolores. Ang iniisip ko po ngayon kung papaano na po si Danica. Ibinilin siya sa akin ni Kuya, Lola. Kaya lang paano natin ipapaintindi sa kanya ang mga nangyari. Hindi biro yun, nakita niya mismo na... Ay, grabe. Ay siya, sandali at aasikasuhin ko muna ito, ha? Magluto ka muna ng ulam at mamaya na tayo magkwentuhan. Kinikilabutan ako sa mga sinasabi mong bata ka. Hindi ko alam kung totoo na nanaginip lamang ako. Ay, kawawang bata. Bakit naman kailangang umabot sa ganito ang buhay niya? Habang nililinisan ng matanda ang katawan ni Danica, na noon ay patuloy pa rin sa paghikbi, nakita niya ang mga peklat na may bakas ng kuko at kalmot. Gayon din ang mga latay sa iba't ibang parte ng katawan noon. Tatay! Tatay ko! Ato, pumarinig ka nga. Ay, tingnan mo, napakaraming... Sinasaktan ba nila ang batang ito? Naikwento po sa akin ni Kuya Melchor na sinasaktan daw lagi ni Ate Dolores si Danica kapag mainit ang ulo niya. Ewan, mukhang may problema talaga ang ugalit pag-iisip ni Ate Dolores eh. Nung minsan ko maabutan na nag-aaway sila, hindi po kayo maniniwala kung gaano kaamo ang mukha nun, siya namang kinasama ng ugali. Maliban sa kung ano-anong masasakit na salita ay talagang sinasaktan niya si Kuya at kapag wala naman siya ay si Danica naman ang pinagdidiskitahan niya. Kaya ayan po, magpasalamat na lang tayo at hindi nadamay si Danica sa nangyari kanina. Ay, Ineng, huwag ka nang umiyak, ha? Mula ngayon ay kami muna makakasama mo ng Kuya Ato mo. Huwag ka mag-alala at magkikita pa rin kayo ng tatay mo. Halika na't bibihisan na kita. Gagamutin ko rin muna itong mga sugat mo, ha? Matapos magamot ang sugat, ay agad nang nakatulog ang bata at pinilit na lamang nilang gisingin yon para painumin ng gatas upang malamnan ang tiyan. Matapos uminom ay agad rin yung sumuka. Nako, nilalagnat si Danica. May masakit ba sa iyo, Ineng? Humiga na lamang ulit yon at bumaluktot na animoy nilalamig. Pinahiran nila yon ng basang bimpo sa katawan upang bumaba ang lagnat at nang matapos ay hinaplasan yon ng langis sa paa. Hinilot din ni Lola Estelia ang likod ng bata. Pagkatapos ay nakatulog naman yon ng mahimbing hanggang sa bumangon yon at bigla na lamang umiyak. Wag! Nanay, tama na po! Masakit po, Nanay! Wag po! Kawawa naman ang batang ito. Hanggang sa panaginip ay
Napakagandang bata at sa murang edad ay hindi ko lubos maisip na nagawa siyang saktan ng kanyang sariling ina. Pagkatapos ay nasaksihan niya pa yung nangyari kanina. Kailangan niya po tayo, Lola. Kung hindi siya nabigyan ng pagmamahal ng kanyang nanay, kaya naman nating iparamdam yun sa kanya kahit hindi natin siya kadugo. Ibinilin siya sa akin ni Kuya Melchor. Sa dami na naitulong niya sa atin, makabawi man lang tayo sa ganitong paraan, Lola. Lumipas ang ilang buwan matapos tuluyang makulong si Melchor at mailibing si Dolores sa tulong ng mga nagmamalasakit na mga kabarangay. Samantala, mas sinipagan pa ni Ato ang pagtatrabaho. Pagkagaling sa isang restaurant na pinagtatrabahuhan niya ay nagagawa pa nung pumalaot para manghuli ng isda. Samantalang ang lola niya naman ay nalilibang sa pag-aalaga kay Danica na noon ay nanumbalik na ang sigla ng pangangatawan. Ngunit may mga gabi na nagigising pa rin ang bata na umiiyak at hinahanap ang kanyang tatay Melchor. Madalas ay takot yon na animoy sinasaktan ng kanyang nanay Dolores. Isang araw, habang nasa labas ng kanilang bahay at naglalaro sa may buhanginan, dala ang kanyang manika ay inilibing niya yon. Bigla na lamang siyang nilapitan ng batang lalaki at hinablot ang kanyang laruan sabay tumakbo. Akin na to! Ibalik mo sa akin yan! Hoy! Bumalik ka dito! Patuloy sa pagtakbo yun papunta sa may baybayin hanggang sa tumawid sa may malalaki at maliliit na bato para masigurong hindi siya maaabutan ni Danica. Ngunit laking gulat niya nang dumampot yon ng bato at nanlilisik ang mga mata na tumakbo papalapit sa kanya. Sabi ko naman sa'yo, balik mo sa akin yan, di ba? Masama ka, kaya itong dapat sa'yo. Umilag ang bata sa bato na posibleng tatama sa kanyang muka, dahilan para mapaatras siya at mahulog sa may kalalimang bahagi ng dagat. Danica, tulong! Hindi ako marunong lumangoy! Hindi man lamang nilingon ni Danica ang bata na noon ay unti-unti nang nalulunod. Sa halip ay pilit niyang inaabot ang kanyang laruan na tumilapon bago tuluyang nahulog ang batang lalaki. Pinipilit niyang abutin yon kahit na hirap siya hanggang sa makuha niya na ang naturang laruan. Maya-maya, nagsilapitan na ang ilang mga naroon na nakasaksi sa paghahabulan ng dalawa papunta sa nasabing lugar. Anak ko! Nasaan ang anak ko? Kasalanan mo to! Salot ka! Malas ka talaga rito! Pareho lang kayo ng tatay mong mamamatay tao! Nanginginig ang buong katawan ni Danica, sabay dumaloy ang luha sa kanyang mga mata at nagmamadaling tumakbo papalayo. Bumalik ka rito! Papatayin kita! Salot! Hanapin niyo ang anak ko! Iligtas niyo siya! Biboy! Samantala, walang kasing bilis na tumakbo si Danica pauwi sa kanilang bahay habang tumutulo ang kanyang luha. Ngunit walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Nabangga pa nun si Lola bago pumasok sa kanilang silid, sabay sumuot sa ilalim ng kanilang katre. Danica, Apo! Ano ba nangyayari? Bakit ka? Halika nga dito. Huwag ka matakot. Sabihin mo kay Lola kung bakit tumatakbo ka pa uwi. Pilit na inaabot ang malalamig at nanginginig na kamay ni Danica hanggang sa tuluyang mailabas noon ang kanyang boses. Mababakas ang takot at halu-halong emosyon ng bata nung mga oras na yun.
Ilang oras lamang ay sumugod na ang nanay ng bata sa bahay ni na Lola Estelia. Pinagbabato ang kanilang tahanan at nagwawala yun. Ilabas niyo ang batang salot na yan! Papatayin ko siya! Siya dapat ang nalunod, hindi ang anak ko! Demonyo kang bata ka! Mamamatay tao ka! Mahigpit na yumakap at umiiling lamang si Danica habang patuloy sa pagpupumalahaw hanggang sa nawalan yun ng malay nang dahil sa labis na takot. Naging malinaw sa mga nakasaksi kung bakit nakarating doon ang dalawang bata. Ngunit iginigiit naman ng mga magulang noon na kasalanan ni Danica ang nangyari. Bagay na hindi naman ikinatuwa ni Lola Estelia. Kay kikitid ng mga utak niyo para isisi kay Danica ang mga nangyari. Minsan na siya naging biktima ng pagkakataon at hindi ko nahahayaan pang mangyari yon. Subukan niyo lang na may gawin kayo o masaktan ang apo ko. Makakatikim kayo sa akin. Tandaan niyo yan. Kung tinuruan niyo lamang ng tamang asal ang anak niyo, malamang hindi nangyari ito. Nananahimik ang apo ko at dito lamang niya naglalaro sa tapat ng aming bahay. Wala ka rin karapatan na gamitin ang kanyang nakaraan laban sa kanya. Paalisin niyo ang babaeng yan. Walang ibang dapat sisihin kundi ang sarili mong kakulangan at kapabayaan. Inawat naman ng mga opisyal ng barangay ang babae na patuloy sa pag-eskandalo sa maglola. Bago umalis yun, nagngingit-ngit pa sa galit at pinagbantaan ang buhay ni Danica. Bagay na labis namang ikinabahala ni Lola Estelia at ng apo nitong si Ato. Sa huli, mas pinili na lamang nun na lisanin ang lugar upang makalimot sa mga nangyari. Lola, paano kung may masama po palang pinaplano ang babaeng yun? Mas mabuti pa siguro na wag natin palabasin ng bahay si Danica. At sa tingin mo, hahayaan ko pa siyang tumuntong dito? Hindi ko nahahayaan pang danasin ni Danica ang hirap at sakit. Kung kailan kahit papano ay nakikita ko na unti-unti na nagiging masaya yung bata, tsaka naman, ako na ang bahala. Ikaw, kumusta ka naman? Ayos lang po ako, Lola. Ay, siya nga po pala, eto na po ang sahod ko. Kayo na po ang bahala dyan, ha. Bilhan niyo rin po sana ng bagong damit at laruan si Danica. Baka kasi kapag nakita niyo yung laruan na yun, maalala niya lang yung mga nangyari. Sige po, Lola, aalis na ho ako at hinihintay nila ako. Sana makahuli kami ng maraming isda. Sige, mag-iingat ka. Bago pa man lumabas ng bahay si Ato, mahigpit na humawak sa kanyang braso si Danica at ngumiti yun. Oh, bakit? Gusto mong sumama sa akin, no? Umiling lamang si Danica, sabay bahagyang ngumiti at iniangat ang dalawang braso niya, sabay inaabot ang balikat ni Ato. Natawa na lamang si Lola Estelia na nababatid na kung ano ang ibig sabihin ng bata. Isinakay ni Ato sa kanyang likod si Danica, sabay kinuha ang kamay ni Lola Estelia at magkakasama silang tumungo sa may baybayin, kung saan naroon ang mga kasamahan ni Ato sa pangingisda. Pagdating doon ay agad nang ibinaba ni Ato si Danica, pagkatapos ay sumakay na siya sa bangka. Masaya namang kumakaway si Danica sa mga yon. Walang mapaglagyan ng tuwa ang puso ko kapag nakikita kitang masaya. Gusto kong makita ang mga ngiting yan hanggang sa maabot mo na ang mga pangarap mo. Hindi magiging hadlang ang nakaraan mo para maging mabuting tao. Oh, dahan-dahan na po. Kakain na tayo't alam kong nagugutom ka na. Noong gabing yun, matapos maghapunan ay inihanda ni Lola Estelia ang damit na pantulog ni Danica, sabay inutusan niya yon na maglinis ng katawan bago matulog. Agad naman humiga si Danica at yumapos ng mahigpit sa kanyang Lola Estelia.
Nagulat pa ang matanda nang bigla siyang hagkan sa pisngi ng bata, sabay ngumiti yun. Lola, si tatay po. Gusto ko pong makita si tatay. Lagi siyang katabi ko kapag natutulog. Kapag galit po sa akin sa nanay, niyayakap niya ako ng ganito para... Lola, nasan po si nanay? Apo, matulog ka na muna. Kapag maayos na ang lahat ay dadalawin natin ang tatay Melchor mo, pati na rin ang nanay Dolores mo. Ayaw ko po. Galit po sa akin si nanay. Ayaw ko po, Lola. Shh! Huwag ka nang umiyak. Matulog ka na. Tahan na, Apo. Pinunasan ang luha. Sabay hinaplos-haplos pa ni Lola Estelia ang likod ni Danica hanggang sa makatulog yon. Nang matiyak na tulog na ang bata, ay bumangon yon at pumasok sa isang maliit na silid kung saan naroon ang pinakatago-tago niyang gamit at kinalalagyan ng kanyang altar, kung saan isinasagawa niya ang panggagamot sa kulam. Isang albularyo na kung kinakailangan ay maaari niya ring gamitin ang kanyang kaalaman sa itim na paraan. Humarap siya sa altar at kinuha ang isang itim na lapis, sabay muling dinampot ang pangalan ng babae na nagtangka sa buhay ni Danica dahil sa pagkalunod ng anak nito. Matapos sindihan ang kandila ay binuksan noon ang isang aklat. Nakangisi niyang hinahanap ang pahina ng aklat na kailangan niyang basahin. Yun na ang huling araw ng kanyang pagriritual at sa gabing yun, nasisiguro niyang nabura na sa puso ng babaeng yun ang galit. Gayon din ang balak na paghihiganti sa kanyang bagong kinikilalang apo na si Danica. Nung mga oras na yon, walang kaalam-alam ang matanda na sumisilip si Danica sa maliit na awang ng pinto. Namangha siya sa kanyang mga nasaksihan at sa kung anong ginagawa ng kanyang lola Estelia. Pagkatapos maisagawa ng matanda ang kanyang ritual, ay hinipan noon ang kandila at nagmadali ng lumabas. Nagulat na lamang siya nang makita na nakaupo si Danica sa may pintuan at mahimbing pa rin ang pagkakatulog. Pambihira, sumunod pa siya sa akin kanina. Nakita niya ba kung ano ang ginawa ko? Ay, talaga naman itong batang ito. Apo, gising! Halika na't bumalik na tayo sa higaan. Ano ba't sumunod ka kay Lola? Kiniskis ni Danica ang kanyang mga mata at agad ding tumayo. Humawak sa kamay ng kanyang lola papasok sa kanilang silid-tulugan. Humiga rin agad yun at muling nakatulog ng mahimbing habang nakayapos sa matandang babae. Makalipas ang 10 taon, 18 taong gulang na si Danica. Natapos niya na rin ang pag-aaral sa sekundarya. Sa kabila ng napakaraming gulong kanyang kinasangkutan dahil sa pagiging palaban niya, ay masaya pa rin si Lola Estelia at Ato na natapos niya ang kanyang pag-aaral. Mabait naman si Danica, ngunit kapag inuunahan at hindi nakapagtimpiyon, sigurado na siya ay gaganti. Ang pagtitinda ng isda at karne sa kanilang lugar ang pangunahing kabuhayan nila noon. Nawalan kasi ng trabaho ang kanyang kuya Ato. Ginamit nila ang naipon na pera bilang pamuhunan. Isang araw, abala sa pagtatadtad ng karne si Danica nang pinagmamasdan yon ng kanyang kuya Ato. Hindi alam ng babae kung bakit ganoon kagaan sa pakiramdam niya sa tuwing hinihiwa niya ang bawat parte at tinatadtad ang mga mabutong bahagi ng baboy.
Ngunit may mga pagkakataon na may kung anong bumabalik sa kanyang isipan. Napabuntong hininga na lamang siya at umupo sa isang sulok. Agad naman siyang nilapitan ni Ato na noon ay nakakunot noo at inaabot ang lalagyan niya ng inumin na tubig. "Oh, ano nangyari? Nahilo ka ba? Uminom ka nga muna." Hindi malinaw sa kanyang pandinig ang mga sinasabi ng kanyang kuya Ato. Bagkus ay nakatitig siya sa kamay ng lalaki na may bahid ng dugo. "Hoy, naririnig mo ba ako? Pambihira. Ano, masama bang pakiramdam mo? May lagnat ka ba?" Noon lamang nahimasmasan si Danica at bumalik sa kanyang tamang kaisipan. Aray, ang sakit ng tiyan ko. Sandali lang, magbabanyo lang ako, kuya, ha? Ay, anong problema nun? Parang napapadalas ng pagiging wala sa sarili ni Danica. Kung hindi nagsasalita na mag-isa, nakatulala naman. Ayos lang kaya siya? Pagdating ni Danica sa banyo ay agad niyang hinugasan ang kanyang mga kamay, pati na rin ang kanyang muka hanggang sa siya ay mahimasmasan. Ayoko na. Tama na. Gusto ko na makalimutan ang lahat. Makalipas ang ilang minuto, kinatok na siya ni Ato sa banyo. "Ayos ka lang ba dyan?" Oo, kuya, ayos lang ako. Sandali lang, medyo masakit lang ang tiyan ko eh. Nung mga oras na yun, papunta naman si Lola Estelia sa kanilang pwesto upang hatiran ng tanghalian ang kanyang dalawang apo. "Ay, mga apo, eto, dinalhan ko kayo ng pagkain. Pasensya na't medyo natagalan. Sigurado ako na nagugutom na kayong dalawa." Salamat po, Lola. Sakto, mukhang gutom na nga tong si Danica. Nasaan ba yung Danica na yan? Ay, nasa banyo po. Masakit daw ang tiyan niya. Ayan, buti naman at lumabas ka na. Ano, masakit pa ba? Ay, masakit pa rin, kuya, pero kaya ko naman na. Nakalimutan ko kasing kainin yung pabaon yung almusal, Lola eh. Ang dami po kasing bumibili kanina, kaya ayun, nakaligtaan ko na. Ay, yan na nga bang sinasabi ko eh. Baka naman magkasakit ka na niyan, apo ko. Okay lang po ako, Lola. Alam niyo naman po ako kahit anong masakit sa akin basta nandyan kayo ay siguradong gagaling ako agad. Sa susunod na pasukan, mag-aaral ka na ulit ha. Ako nang bahala dito. At saka, pinagkakaguluhan na tong tindahan natin. Hindi naman dahil sa mga paninda natin, kundi mukhang dahil sa'yo. Ay, baka mamaya makapag-asawa ka nang wala sa panahon. Si kuya parang sira. Kahit tumambling pa sila sa harapan ko, ano naman ngayon, hindi ko naman sila gusto. Ano naman ang gusto ng apo ko sa isang lalaki? Siyempre dapat gwapo, maputi, matangkad at mapera. Diba sabi kapag humiling ka, sulitin mo na. Kaya kung hindi rin naman papalarin na makahanap ng... Habang nagsasalita ang dalaga ay napatigil yon nang matanawan ang isang lalaking paparating. Malayo pa'y matingkad na ang mga ngiti ng isang bakasyonistang lalaki na nagngangalang Henry. Lola? Kuya? Nakikita niyo bang nakikita ko? Mukhang ang bilis naman yatang marinig ng Diyos ang aking mga panalangin. Hoy, umayos ka nga. Kababae mong tao eh. Kumain ka na. Ako nang bahala dito. Kuya, huwag kang ano dyan. Magandang tanghali, Pogi. Anong sayo? Isda? Karne? Pili ka lang. Bagong katay lang yan. Grabe, ang gwapo niya naman. Habang nag-uusap sina Ato at ang kanilang lola, ay masaya namang nakikipagbiruan si Danica kay Henry. Hindi mawaglit ang tingin ni Ato kay Danica at sa lalaking kausap nito. Ay, tingnan mo yung apo mo, Lola. Parang nila nakakita ng gwapo sa tanang buhay niya. Pagsabihan niyo nga yan. Ay, ito naman, natural lang yan. Dalaga na si Danica, kesa naman matulad pa siya sa'yo.
Abay, lagpas na sa kalendaryong edad mo. Ano ba naman at hanggang ngayon ay wala ka pa rin ipinapakilala man lang sa akin. At saka, wapo naman talaga. Sandali lang at may tatanong lamang ako. Iho, ikaw ba yung pamangkin ni Kagawad na Lito? Opo, Lola. Kararating ko lang ho kahapon. Ay, oo. Naikwento nga sa akin ng tiyo mo na magbabakasyon ka nga dito. Parang huli kita nakita binatilyo ka pa lamang. Kumusta ka naman? May asawa ka na ba? Wala pa ho, Lola. Katatapos ko pa lamang magkolehiyo. Nagbabaka sakaling pala rin na magkatrabaho na agad. Kapag may trabaho na ako, kahit kinabukasan ay mag-aasawa na ako. Lalo lamang humanga si Danica kay Henry dahil sa mga sinabi nito. Natulala lamang yon habang nakatitig at nakangiti sa maamong muka at mapupungay na mata ng binata. Siniko yun ni Ato at inabot ang baunan ni Danica. Umupo yun sa may mesa at patuloy na sinusulyapan si Henry na noon ay kumakaway na pauwi. Si Lola Estelia naman ay hindi na nagtagal pa, matapos kumain ni Danica ay umuwi na rin agad yon sa kanilang bahay. Samantala, buong maghapon ay hindi na mawala sa isipan ni Danica ang muka ni Henry. Pakanta-kanta lamang yun habang naglilinis ng kanilang pwesto kapag walang bumibili. Iba ang kanyang mga ngiti, salungat sa inaasal ni Atong na noon ay walang imik at nakasimangot. Kuya, nagsasara na ba tayo? Ay, bingi lang. Walang narinig. Bingi-bingihan. Hoy, galit ka ba? May nagawa ba akong mali? Ay, umuwi ka na. Mag-aalas 5 na. Ako nang bahala dito. Di umuwi. Wala ka dyan. Ang lakas ng topak nito. Naku, kapag ganyan ka, sigurado tatanda ka talagang binata. Hay, bakit ba naman kasi alas 5 na pero ang init pa rin ng ulo ay ng panahon? O, tubig mo. Kailangan mo yan. Bye. Ano ba tong nararamdaman ko? Nag-aalala ba ako sa kanya o... Di pwede. Para na kami magkapatid sa mata niya at sa mata ng mga tao. Hindi pwede mahulog ang loob ko sa kanya. Habang naglalakad naman pauwi si Danica sa kanilang bahay, napapaisip siya kung bakit ganoon ang inaasal ng kanyang kuya Ato. Yun din kasi ang unang pagkakataon na hindi sila magkasamang umuwi mula sa kanilang pwesto. Ano kayang problema nun? Ay, bahala na nga siya. Ang importante, nakita ko ng lalaking gusto ko. Sana mas makilala ko pa siya. Ay, ang bilis ng tibok ng puso ko. Ano kaya to? Hindi naman ako nagkape. Pagdating sa kanilang bahay, hinanap niya agad ang kanyang lola Estelia. Hindi niya yun makita hanggang sa sumilip siya sa isang pinto, sabay tumango-tango na abala sa pagriritual ang kanyang lola. Hindi na bago yon para kay Danica. Ilang beses niya na rin kinulit ang matanda para turuan siya noon kapag may nakikipag-away sa kanya. Ngunit hindi naman sumasang-ayon sa kagustuhan niya ang kanyang lola Estelia. Tumungo na lamang siya sa kwarto at agad na nagpalit ng damit. Pagkatapos ay muling lumabas ng bahay at naglakad-lakad sa baybayin. Habang naglalakad, natanawan niya ang isang lalaki na noon ay nasa may parteng malalaking bato sa tabing dagat. Medyo may kalakasan din ang hampas ng alon. May distansya man mula sa kinatatayuan ng lalaki ay nakilala niya agad yun. Si Henry, siya nga. Anong ginagawa niya dito? Wala naman siguro siyang balak na magpakalunod. Ay, teka, anong... Hoy! Seryoso ka ba? Gusto mo bang malunod? Aba, huwag kang mamatay! Mamahalin pa nga kita eh! Ay, ano ba yan? Bakit naman ngayon pa umulan?
Bago pa man tumalon sa dagat ang lalaki na animoy wala sa sarili, napigilan naman yun ni Danica. Nasisiraan ka na ba ng bait? Akala mo ba hindi ako marunong lumangoy? Hindi ako magpapakamatay. Ninanamnam ko lang yung hangin at syempre yung ulan. Masaya, di ba? Masyado ka namang nerbyosa. Kasi akala ko naman, malalim kaya yan. Marami na rin nalunod sa... Hindi pa man natatapos ang kanyang sasabihin ay muling nanumbalik sa kanyang isipan kung paano nalunod doon ang batang si Boyong. Napatulala yun bigla na parang takot na takot. Oh, ikaw yata ang takot na malunod eh. Hindi ka marunong lumangoy, no? Bigla na lamang niyakap ni Henry ang dalaga at kasamang lumundag sa dagat. Dahil sa ginawa ng binata ay doon lamang natauhan si Danica na noon ay nagsisisigaw dahil sa takot. Tuwang-tuwa naman ang binata habang tinatangay niya yon papunta sa gilid. Sira ulo ka? Paano kung nalunod ako? Ang lalim kaya niyan. Hindi naman kita hayaang malunod. Magaling akong lumangoy kaya wala kang dapat ipag-alala. Ang saya, di ba? Anong masaya? Kung may nangyari masama sa akin, malalagot ka talaga sa kuya at sa lola ko. Ang ganda ng dagat, no? Kahit mahalon. Kahit minsan nakakatakot kong tingnan, pero ito yung lugar na paulit-ulit kong binabalikan kapag magulo ang isip ko. O di kaya kapag nalulungkot ako. Ikaw ba? Siguro palagi ka rin nandito. Oo, pero hanggang ngayon, takot pa rin akong matangay ng alon. Kaya nga hindi ako natutong lumangoy eh. Pambihira naman. Kapag lagi kang magpapatalo sa takot, hindi ka talaga matututo. Kung kinakailangan mong maranasan malunod para matuto ka, halika dito, dali. Ay, wag! Ayoko nga! Ano ba? Subukan mo lang at talagang tatamaan ka na sa akin. Kung sawa ka na sa buhay mo, magpakalunod ka mag-isa mo. Huwag mo akong idamay. Ito naman masyadong seryoso. Kahit mabigat ang pinagdadaanan ko, hindi solusyon ang pagpapakalunod. Kapag namatay ako, hindi na ako magkakaroon ng pagkakataon na itama ang mga pagkakamali ko. Pagkakamali? Anong ibig mong sabihin? Anong pagkakamali ang tinutukoy mo? May napatay ka na ba? Uy, wala ah. Mukha ba akong mamamatay tao? Pasensya ka na. Bakit ba kasi nagtatanong pa ako? Okay lang. Siguro nga kailangan ko rin na makakausap. Ano kasi, ang totoo kaya ako nandito dahil gusto kong huminga sa problema. Nakipaghiwalay sa akin yung babaeng pinakamamahal ko. Mahal ko siya at hindi ko naman sinasadyang masaktan siya. Marami lang bagay na hindi ko masabi sa kanya dahil natatakot ako na baka hindi niya ako matanggap. Na baka husgahan niya ang buong pagkatao ko. Ah, may girlfriend ka pala. I mean, may mahal ka na pala. Nasaan siya ngayon? Gusto mo pa rin ba siya? Siguro ang ganda-ganda niya, no? Oo, maganda siya. Magandang maganda. Kung ako nga ang tatanungin, ang totoo, sa loob ng 6 na buwan naming nagkahiwalay, mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Hindi ko naman siya masisisi kung bumitaw siya dahil binigyan ko siya ng maraming dahilan para mapagod. Kaya lang, hindi ko pala kaya. Ang hirap umusad na wala siya. Napabuntong hininga na lamang si Danica dahil sa kanyang mga narinig. Hindi niya malaman kung ano ang dapat niyang maramdaman nung mga oras na yon. Pasensya ka na. Kasi wala akong alam sa mga ganyan. Ang totoo, hindi ko pa naman naranasan na magkaroon Danica! Habang nag-uusap silang dalawa, ay bigla na lamang siyang napalingon nang marinig ang isang pamilyar na boses. Kuya, anong ginagawa mo dito? Henry, sige, uuwi na ako. Ingat ka at... Ano, wala ka ng balak umuwi? Pagsasarhan ka na namin ng pinto ni Lola. Ay, oo na, ito na nga, diba? Uuwi na nga po. Kuya naman talaga eh. Hindi naman kita pinipilit na umuwi na. Bumalik ka rin kung gusto mo. Tingnan mo nga itsura mo. Kahit umuulan, wala kang pakialam. Sa tingin mo, gawain... Kuya, alam ko nag-aalala ka sa akin. Pero gusto ko lang din linawin na wala akong ginagawang masama.
Kasalanan ko ba kung nagkataon na nandun si Henry? Kasalanan ko ba kung bakit biglang bumuhos ang ulan kaya nabasa ako? Ay, kanina ka pa ganyan. Hindi tuloy kita maintindihan. Bahala ka nga dyan. Padabog na naglakad pauwi ang dalaga at pagdating sa bahay ay nadatnan noon ang kanyang lola na naghahain na ng hapunan. O, saan ba kayo nanggaling? Bakit pinaghihintay niyo ang pagkain? Danica, apo, ano't basang-basa ka? Pambihira, magpalit ka nga muna ng damit. Ano ba naman at hindi ka nag-iingat? Ay, ikaw naman ato. Ano at parang pasan mo ang mundo? Bakit ba magkasalubong yung kilay mo, ha? Wala po, Lola. Kumain na po tayo. Pagkatapos magpalit ng damit ni Danica, ay nagmamadali yung bumalik sa kusina at kumain na ng hapunan. Nabalot ng katahimikan ang mga sandaling yun hanggang sa sila ay matapos na. Salit-salitan namang tinitingnan ni Lola ang muka ng kanyang dalawang apo. Lumipas ang mga araw, mas lalong napalapit at mas naging malalim ang pagkakaibigan ni Danica at Henry, at mas napalayo naman ang loob ng dalaga sa kanyang kuya dahil nababatid niyang hindi ikinatutuwa noon ang pakikipagmabutihan niya sa binata. Galit ba sa akin ang kuya ato mo? Parang mula nang maging magkaibigan tayo, hindi niya man lang ako binabati o niningitian man lang. Kulang na lang yata habulin ako ng itak. Huwag mo na lamang siyang pansinin. Alam mo, tumatanda na yan kaya medyo masungit na. Ay, mabait naman yon. Siguro nag-aalala lang siya para sa akin. Mula kasi nung maliit pa kami, sila na ni Lolang nag-alaga sa akin. Si nanay ko kasi patay na tapos yung tatay ko naman nakakulong. Gusto ko nga sanang pumunta sa Maynila para dalawin ng tatay ko Alam mo, kapag nakapagtapos na ako ng pag-aaral at may maganda na akong trabaho, gusto kong magkita ulit kami ng tatay ko. Nakakulong ang tatay mo? Oo, ang totoo niyan, 8 taong gulang pa lang ako nung nakulong siya. Napatay niya kasi si nanay. Nagbibiro ba siya? Ikaw talaga masyado ka mapagbiro. Tinatakot mo lang yata ako Sana nga biro lang ang lahat, kaya lang hindi Totoo lahat ng mga sinabi ko sa'yo. Uwi na tayo. Gabing-gabi na. Umuwi ka na at siguradong hinahanap ka na ng lola mo. Teka, sandali lang. Henry! Hindi nabanggit sa akin ito yung tungkol dun May lahi palang kriminal yun. Marami namang babae na pwede kong ligawan dito. Huwag na yung... Buti na lang nalaman ko kaagad. Samantala, nakaramdam ng kaunting kirot sa puso ang dalaga nang hindi man lamang siya nilingon ni Henry. Nabatid niya na katulad din yon ng mga kaklase at dati niyang kaibigan, na kapag nalaman na ang kwento sa likod ng kanyang pagkatao ay iniiwasan na rin siya at hinuhusgahan. Makalipas ang 3 araw, hindi na nagpakita pa sa kanya si Henry, bagay na labis niyang ikinabahala. Magulong-magulo ang kanyang utak noong mga oras na yun. Ang gusto niya lamang ay makasama at makausap muli ang binata. At dahil sa ginawang yon ni Henry, ay lalo lamang siyang nanliit sa kanyang sarili. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang lola Estelia, ay dahan-dahan na bumangon si Danica at tumungo sa isang silid. Agad niyang kinuha ang isang aklat. Kaparehong-kapareho yon ng aklat sa kanyang alaala na minsan niyang nakita sa mga gamit ng kanyang nanay. Doon niya napagtanto na may aral din ang kanyang ina tungkol sa pambabarang. Napabuntong hininga siya at lalong nadismaya para sa kanyang sarili. Lahat na lang ba ng kamalasan sa buhay ay kailangan kong danasin? Hindi na ako makapapayag na lahat mawala sa akin dahil sa nakaraan ko. Gagawin kong lahat para lamang magustuhan niya ako. Patawarin mo ako, Lola, pero kailangan ko itong gawin. Mahal ko siya.
Siya lang ang gusto ko at wala nang iba. Nung mga oras na yon, nakasilip naman si Ato sa awang ng pinto at marahang pinagmamasdan si Danica habang ibinubulsa ang botelya na mayroong langis. Nababatid niyang yon ang langis na naglalaman ng papel na may orasyong panggayuma. Napabuntong hininga siya at muling ibinalik ang botelya nang maalala na wala ring silbi yun, lalo na't iniiwasan na siya ni Henry. Napatigil siya sabay napabuntong hininga. Dahan-dahan na lumabas ng kwarto at kinuha ang flashlight. Tumungo siya sa kanilang lumang bahay at doon ay nagsimulang maghalungkat ng mga sira-sira ng gamit. Nasaan na ba yun? Alam ko na, siguradong nandito lang yon. Ito na nga, wala tong pinagkaiba sa aklat na ginagamit ni Lola Estelia sa pambabarang. Ngayon, magagawa ko ng lahat ng gusto ko. Wala na makakahadlang sa mga plano ko. Ako at ako lamang ang babaeng iisipin at mamahalin ni Henry. Pinagpagan ni Danica ang sahig at naupo roon habang binubuklat ang mga pahina ng aklat. Nakalagay rin doon kung para saan ang bawat salita na kanyang mababasa. Isa sa maraming beses niya nang pinagmamasdan ang ginagawa ni Lola Estelia kapag nagriritual yon ay alam niya na kung paano bibigkasin at gagawin yon. Habang nagbabasa, nakaramdam siya ng biglaang pagkahilo. Umiikot ang kanyang paningin at nanlalamig din ang kanyang buong katawan. Ha? Ano ba itong nangyayari sa akin? Mula sa bintana, nakatanaw si Ato sa babae habang may inuusal na mga salita. Natutunan niya yon bilang proteksyon sa kanyang sarili. Nagagawa niyang manipulahin ang kahit na sino man. Sinubukang tumayo ni Danica ngunit agad rin niyong nawalan ng malay. Nang magising ay naramdaman niya ang mga haplos ng lalaki sa kanyang katawan. Nanlaki ang kanyang mga mata at sisigaw na sana siya nang maaninagan ang muka ni Henry. Henry? Anong ginagawa mo dito? Bakit? Sa halip na sagutin ang mga tanong ng dalaga, ay mapusok na halik ang itinugon sa kanya ng binata. Dahilan para hindi na siya makatanggi pa sa mga susunod na mangyayari. Bumangon si Ato at binasa ang mga nakasulat sa maliit na lumang papel upang mahimbing pang makatulog si Danica. Walang kaalam-alam ang babae sa katotohanan. Nakangising pinagmasdan ni Ato ang kanyang katawan, sabay marahang lumabas ng bahay. Kahit na anong gawin mo, sa akin ka lang. Nagpakahirap ako para lamang mabuhay ka at mapag-aral ka. Tapos ano, yung hayop na Henry lang na yun na makikinabang sa'yo? Ako lang ang lalaking totoong nagmamahal sa'yo. Wala nang iba, Danica. Samantala, madaling araw na nang magising ang dalaga. Wala na rin sa tabi niya ang binata, ngunit walang mapagsidlan ng tuwa si Danica habang binabalikan ang mainit na gabi na pinagsaluhan nila ni Henry. Hindi ko akalaing mangyayari ang lahat ng yun. Buong akala ko ay ayaw niya sa akin. Napakasaya ko, pero ano kayang ibig sabihin nun? Mahal niya na rin kaya ako? Aray, ang sakit ng likod ko. Bakit kaya hindi niya man lamang ako ginising bago siya umalis? Paano ko kaya siya kakausapin mamaya? Bahala na nga. Teka, nasa na yung... Ano bang pinunta ko rito kagabi? Ay, kailangan ko nang umuwi. Pagdating sa bahay ay tulog na tulog pa rin ang kanyang Lola Estelia. Mahigpit niya pa yung niyakap at mahimbing na nakatulog. Nang bumangon si Lola Estelia ay nagtataka naman yon kung bakit tulog na tulog pa rin si Danica. Ato,
hanggang ngayon ba hindi pa rin kayo nag-uusap? Ang sarap ng tulog ni Danica. Gigisingin ko ba? Okay lang ho kami, Lola. Huwag niyo na lang pong gisingin at baka masama ang pakiramdam niyan. Masama ang pakiramdam? Bakit naman? Wala po. Basta, hayaan niyo na lang muna siya matulog para makapagpahinga din muna siya sa pagtitinda. Sige ho, Lola. Alis na ho ako. Huwag niyo na lamang akong dalhan ng pagkain at bibili na lang ako doon. Mainit ho ang panahon ngayon, kaya huwag kayo masyadong maglalabas. Kayo na lang ho ang bahala muna dyan sa pasaway niyong apo. Siya sige. Pag-iingat ka, ha? Habang naghihintay si Lola Estelia na magising si Danica, ay nagluto na yon ng agahan hanggang tanghalian. Anong oras na? Patay! Tutupakin na naman Mabuti naman at gising ka na. Bakit ba puyat ka? Nang aswang ka ba kagabi? Lola naman. Bakit ka namumula? May lagnat ka ba? May nararamdaman ka bang kakaiba? Ayos lang po ako, Lola. Pasensya na ho at tinanghali ako ng gising. Magmamadali na ho ako at sigurado... huwag kang mag-alala. Magpahinga ka raw muna, sabi ni Ato. Siya na raw muna ang bahala dun sa tindahan. Talaga? Sinabi niya yon? Ay, Lola, sa tingin mo po ba galit sa akin si Kuya? Apo, mahal na mahal ka ng kuya mo. Nagtatampo lang yun dahil pakiwari niya'y hindi ka na nakikinig sa kanya mula nung mapalapit ka kay Henry. Siya nga pala, nitong nakaraang araw ay hindi yata kayo nag-uusap. Mayroon ba nangyari? Opo, meron po. Ibig kong sabihin, wala po pala, Lola. Baka may pinagkakabalahan lang pero okay naman po kami. Lola, alam mo, pakiramdam ko, nagugustuhan niya na rin ako. Ikaw naman ay dalaga at siya naman ay binata. Wala namang masama basta huwag mong kalilimutan na mas pairali ng isip mo kesa sa puso. Huwag kang magpapadala sa bugso ng damdamin mo. Alam mong mahal kita, Apo. Kaya kapag nasaktan kanyang Henry na yan, ako ang unang-unang masasaktan para sa'yo. Kapag pinaglaruan ka niya, ay siguradong makakatikim siya ng laro na kailanman ay hindi niya magugustuhan. Lola, bukod sa gwapo at mabait, nasisiguro ko rin po na pareho na kami ng nararamdaman para sa isa't isa. Kung gayon ay mabuti naman. Basta ipangako mo sa akin na hindi ka iiyak ng dahil lamang sa lalaki. Tayo dapat ang iniiyakan at hinahabol, hindi ang mga lalaki. Naiintindihan mo ba yun, Apo? Tumango na lamang ang dalaga, sabay umupo sa mesa at nakangiting nakatanaw sa bintana. Sa tuwing naiisip niya si Henry, pakiramdam niya lumulutang siya sa ulap. Napapakamot ulo na lamang si Lola Estelia habang pinagmamasdan ang kanyang apo. Nalintikan na. Mukhang malakas ang tama ni Danica sa dayong yun na. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot sa ipinapakita niya. Samantala, bandang 7:00 ng gabi, nagtatakbo si Danica palapit kay Henry nang matanawan niya yon na nagpapahinga sa isang kubo. Agad niya yun niyakap na mahigpit na labis namang ikinagulat ng binata. Bakit mo ako tinulak? Ano na naman bang problema? Ano ba kasing ginagawa mo? Tsaka hindi mo ba nakikita? Gusto ko mapag-isa. Hindi pa ba malinaw sa iyo na iniiwasan kita? Iniiwasan? Teka, anong ibig mo sabihin? Anong iniiwasan? Pagkatapos ng nangyari sa atin kagabi, iiwasan mo ako? Napakawalang hiya mo naman, Henry. Akala ko mahal mo ako. Akala ko... Nababaliw ka na ba? Ako papatol sa'yo? Ano nangyari sa atin? Walang ganun, Danica. Alam mo, buti pa umalis ka na. Baka kung ano pa masabit magawa ko sa'yo. Magtira ka naman ng kahit konting respeto dyan sa katawan mo.
Sa umpisa pa lang, naging malinaw naman na sa'yo na may iba akong mahal at hindi ikaw ang... Hayop! Pagsisisihan mo to! Pagsisisihan mo to, Henry! Umuwi yun sa kanilang bahay at dumiretso sa kwarto na humahagulhol. Agad naman siyang sinundan ni Lola Estelia, samantalang pasimple namang ngumisi si Ato. Ang tanga ko! Ang tanga-tanga ko! Hayop na yun! Ano ba nangyari sa'yo, Apo? Kaninang umagay, napakasaya mo lamang. Ngayon naman ay ngumangaw-ngaw ka na parang baka. Nang sinabi ni Danica ang nangyari sa kanyang Lola Estelia, hindi maiwasang magngit-ngit sa galit ng matandang babae. Anong klaseng lalaki siya? Pagkatapos kanyang makuhay, itatrato ka ng ganyan. Hindi maaari yan. Humanda siya sa akin. Lola, bago kayo sumugod sa bahay ng tiyuhin ng Henry na yun, isipin niyo muna kung sino may kasalanan. Kung hindi nagbigay ng motibo si Danica, hindi naman naaabot sa ganyan. Kung nakinig lamang siya sa atin, di sana tahimik ang buhay niya at hindi niya sasapitin yan. Ay, walang aalis. Ikaw, Danica, iiyak mo na lang yan hanggang gusto mo. Buti pa kalimutan mo na lang ang mokong na yun. Bumangon pa yon ng kanyang higaan at yumapos ng mahigpit sa kanyang Kuya Ato. Habang hinihimas ang kanyang likod at pinapatahan siya, ay bigla siyang kinabahan na hindi niya maipaliwanag. Bandang 8:00 ng gabi, habang naghahapunan ay kapansin-pansin ang muling panunumbalik ng maayos na samahan ni Danica at ng kanyang Kuya Ato. Kaya natuwa naman si Lola Estelia habang pinapalakas ni Ato ang loob ng dalaga. Gayunpaman, ramdam pa rin ni Lola Estelia ang kahihiyan at sakit na nararamdaman ng kanyang apong si Danica. Habang kumakain, hindi maiwasang kausapin ang sarili habang pinipigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Kung ang pambabarang ang tanging paraan upang maprotektahan ni Danica ang sarili niya sa lalaking katulad ni Henry, hindi ako magdadalawang isip na isalin sa kanya ang aking kaalaman. Sapat na ang kanyang edad para maintindihan ng mga bagay-bagay. Kaya niya nang diktahan ang sarili niya at bigyan ng limitasyon ang paggamit ng itim na karunungan. Hindi rin ako makakapayag na masaktan siya sa ganitong paraan. Humanda ka, Henry. Nagkamali ka ng pinaglaruan dahil sisiguruhin ko na sisingiling kita ng dobleng sakit na hindi mo inaasahan at mapaghahandaan. Tingnan lang natin kung hindi ka malunod sa sakit at kahihiyan. Mula ng gabing yon, tinuruan niya si Danica kung paano isasagawa ang bawat hakbang sa pambabarang. Mula sa kung paano buhayin ang mga insekto at utusan ang mga yon na parang tao. Hindi ko lubos maisip na sa ilang linggo pa lamang natin na pag-iensayo ay kabisado at malawak na kaagad ang kaalaman mo. Ang totoo po niyan, Lola. Noon pa man ay pinagmamasdan at nakikinig na po ako sa kung paano niyo isinasagawa ang bawat ritual. Kaya po... Wala talaga akong masabi sa katigasan ng ulo mo, Apo. Ay, buong akala ko ay tuluyan mo nang nalimutan ang interes mo sa mga bagay na ito mula nang pinagalitan kita noon nung minsang pinakailaman mo itong mga gamit ko. Isang gabi, hawak ni Danica ang itim na kandila na hugis tao habang pinagmamasdan siya ng kanyang lola na isinasagawa ang ritual ng pambabarang. Nakapikit ang kanyang mga mata habang sinasambit ng paulit-ulit ang pangalan ni Henry. Samantala, kasalukuyan namang natutulog noon ang lalaki.
Hindi maikilos ang buo niyang katawan at hindi maidilat ang kanyang mga mata kahit anong pilit niya. Halos mabingi siya sa mga bulong na kanyang naririnig. Tuluyan niyang naimulat ang mata nang may maramdaman siyang mga ngumangat-ngat sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Kasabay ng malakas na sigaw ay ang pagdagsa ng napakaraming mga bubuwit na hindi niya malaman kung saan nagmumula. Halos mapuno na ang kanyang kwarto ng mga yun. Nagpupumilit siyang makalabas at nang buksan niya ang pinto ay napakaraming naglalakihang mga ipis ang sumalubong sa kanya. Tulong! Tulungan niyo ako! Wala ni isa mang nakarinig sa binata sa mga kasamahan nito sa bahay dahil nasa kani-kanila silang mga kwarto. Nang makalabas ay nagpagulong-gulong yon dahil hindi yon tinatantanan ng iba't iba pang insekto na humahabol sa kanya. Sa pagkataranta ay nabangga niya ang mesa kung saan may mga babae at lalaking nag-iinuman. Napagkamalan yung baliw at pinagtawanan ng karamihan. Dahil sa mga nabasag na alak ay nabugbog rin siya ng 3 kalalakihan. Pinagtulungan nila si Henry hanggang sa pinaghahambalos yon ng upuan. Katakot-takot na muka ang kanyang nakikita at mga nakabibinging halakhak. Nang makahanap yon ng pagkakataon ay nagmamadali yung tumakbo papunta sa may baybayin. Doon natanawan niya si Danica, kaya naman nagmamadali siyang lumapit sa babae at humingi ng tulong. Danica, tulungan mo ako. Nandiyan na sila. May mga taga-atipis. Maawa ka, tulungan mo ako. Nababaliw ka na ba? Bakit pa takot na takot ka? At saka, kung totoo man na may mga humahabol sa'yo, bakit naman kita tutulungan? Pagkatapos ng ginawa mo sa akin, ang kapal naman ng mukha mo. Danica, maniwala ka sa akin. Naguguluhan din kasi ako sa'yo. Wala akong kasalanan. Lahat ng sinabi mo, hindi ko maintindihan dahil wala naman talagang... Sinungaling ka? Papatayin kita. Pagkatapos mo makuha ang pagkababae ko, biglang wala kang maalala. Tapos tatawagin mo akong baliw? Huwag mo akong gawing tanga, Henry. Ngayon, tingnan na lang natin kung sino talagang baliw sa ating dalawa. Dahil panahon na para maramdaman mo kung anong sakit ang ipinaramdam mo sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? May kinalaman ka ba sa mga nangyayaring to? Danica, maawa ka. Makinig ka sa akin. Nagsasabi ako ng totoo. Manahimik ka. Wag. Tama na. Tumayo ka dyan. Huwag ka nang umiyak, Henry. Di ba sabi mo anumang pinagdadaanan mo kapag nakikita mong dagat, nagiging kalmado ka? Tingnan natin kung gaano ka magiging kalmado sa nagwawalang alon sa dagat. Suungin mo ang kalaliman ng dagat na yan. Ibibigay ko sa iyo ang mapayapa at napakagandang ending na gusto mo. Ayaw mo sa akin, di ba? Ayaw na rin naman sa ng babaeng pinakamamahal mo, kaya kung iisipin, ay, ang lungkot naman pala ng buhay mo. Mabuti pa humawak ka dito sa kamay ko. Yan, ganyan. Masunurin ka naman pala, Henry. Iginiya niya yon sa may tabing dagat at nang makarating doon ay binitiwan niya na ang kamay ni Henry habang siya ay patuloy sa paghalakhak. Sige, takbo! Nandiyan na yung mga kaibigan kong daga at hipis. Bilisan mo! Baka maabutan ka nila, Henry! Nang lumingon ang binata ay nakita niya ang nagliliparang mga insekto at pagharap ay sinalubong siya ng napakalaking alon. Nang mawala si Henry sa paningin ni Danica ay masayang-masaya yung umuwi. Ngunit hindi niya inaasahan ang kanyang nadatnan. Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin to? Bakit ginawa mo yun, Apo? Kapatid na ang turing niya sa'yo, tapos
Paano kapag nalaman niya na ikaw ang lalaking gumalaw sa kanya nung gabing yon at hindi si Henry? Alam mo ba na mapapahamak si Henry dahil sa ginawa mo? Si Henry ang magbabayad sa kasalanan na hindi niya naman ginawa. Paano mo nagawa ito? Tinuruan kitang protektahan ang iyong sarili gamit ang orasyon na yon, pero... Lola, pinagsisisihan ko na po ang lahat. Hindi ko naman po sinasadya eh. Nagpadala lang din ako sa selos at nararamdaman ko para sa kanya. Alam kong mali pero hindi ko na kaya eh. Mahal na mahal ko siya, Lola. Mahal ko po siya at hindi ko hayaang mapunta siya sa iba. Naiintindihan kita. Huwag ka mag-alala. Mananatihing lihim ang lahat ng ito. Pero hindi mo maaaring ipilit ang gusto mong mangyari. Marami pang babae na maaari mong mahalin, Apo. Matapos marinig ang usapan ng maglola, ay tumakbo ng tumakbo si Danica papunta sa tabing dagat. Doon niya napagtanto na isang malaking pagkakamali na pinatay niya si Henry. Sa dami ng mga taong pwedeng saktan ako, bakit ikaw pa? Paano mo nagawa sa akin to? Pagsisisihan mong ginawa mo, tatantarin kita na parang karne. Dudurugin ko rin ang buong pagkatao mo. Isang malaking pagkakamali na pinagsamantalahan mo ang kahinaan ko. Magdurusa ka hanggang sa huling sandali ng buhay mo. Sinungaling! Hayop! Henry, patawarin mo ko. Kasalanan mo to, kuya. Nakakadiri ka. Magbabayad ka. Nagpatuloy ang pag-agos ng kanyang luha habang nakatanaw sa dagat. Inaalala ang masasayang araw na magkasama sila ni Henry. Sa mga pagkakataong yun ay hindi niya mapatawad ang kanyang sarili at punong-puno ng pagsisisi. Maaaring malas nga ako. Salot, mamamatay tao rin ako katulad ng mga magulang ko. Kung sabagay, dugo nilang nananalaytay sa buo kong pagkatao, tapos pinalaki pa ako ng mga demonyo. Mga sinungaling, humanda kayo, dahil mararanasan niyo kung paano ko kayo paikutin sa mga palad ko. Nang gabi ring yun, pagka-uwi ay agad niyang kinuha ang itak at nakangising hinahasa yun habang kumakanta-kanta pa. Nagising naman si Ato nang marinig ang ingay sa kusina at nilapitan si Danica. Oh, bakit gising ka pa? Saka anong ginagawa mo dyan at madaling araw na naghahasa ka pa ng itak? Wala lang, gusto ko lang. Hindi kasi ako dinadalaw ng antok eh. Marami akong iniisip na pwede kong gawin sa taong nanloko sa akin. Tingnan mo, kuya, ang talim, no? Pwede ko bang subukan kung kaya nitong pumutol ng leeg? Ay, puro kakalukuhan. Akin na nga yan at baka mamaya ay masugatan ka pa. Matulog ka na. Kanina ka pa hinihintay ni Lola. Nakatulog na't lahat-lahat. Ayan, wala ka pa rin. Saan ka ba nang galing? Tinitigan lamang ni Danica si Ato, sabay ngumisi bago pumasok sa kanyang kwarto. Napakahusay mo magpanggap na hayop ka. Huwag ka mag-alala. Lahat ng natutunan kong kademonyohan kay Lola, gagamitin ko sa'yo. Kinaumagahan. Lola, pwede po bang kayo na munang sumama kay kuya? Kahit hanggang tanghali lang po. Medyo masama po kasi ang pakiramdam ko eh. Lalagnatin po yata ako. Ako na lang po ang magluluto. Kunin niyo na lang po mamaya mga bandang 11:00. O siya, inuman mo na kagad ng gamot yan, ha? Ato, hintayin mo na ako. Sigurado ka bang kaya mo mag-isa dito, iha? Opo, Lola.
Pagkaalis ng dalawa ay agad na tumungo si Danica kung saan naroon ang lahat ng mga kagamitan sa pambabarang ng kanyang lola. Isinilid niya lahat yun sa sako at hinila niya yon papunta sa dati nilang bahay. Ngayon wala nang ibang makikinabang sa mga gamit na to kundi ako lang. Tingnan na lang natin kung anong magiging reaksyon niya sa napakagandang surpresa ko sa kanya. Ay, ang bigat ha. Makauwi na nga't magsisiga pa ako ng mga natitirang kalat sa bahay. Pagdating niya ay agad siyang naghanda ng tanghalian. Bandang 10:30 ng tanghali, itinambak ni Danica ang ilang mga kahoy at karton, sabay sinindihan sa harap ng bahay. Sakto namang lumalagablab na yon nang dumating ang kanyang lola. Ano't napakaraming usok dito. Ay, Danica, apo, ano ba? Lola, nandito na pala kayo. Sakto ho, tapos na ako magluto. Mabuti naman. Teka, ano ba itong mga sinigaan mo? Napakausok. May mga sinampay ang mga kapitbahay. Nako, wala ho yan. Nilinis ko lang ho yung altar ninyo at maraming kalat. Ayon, para mas maliwalas ay di sinigaan ko na. Matapos marinig ang sinabi ni Danica, agad na tumungo ang matandang babae sa nasabing silid. Sumunod naman ang nakangising dalaga. Nagustuhan niyo po ba, Lola? Apo, anong ginawa mo? Nasaan yung mga gamit ko? Nagulat po ba kayo? Ganyan na ganyan din po ang naramdaman ko nung malaman ko na kaya niyong pagtakpan si Kuya sa kahiyupang ginawa niya sa akin. Opo, alam ko na ang totoo. Mahal na mahal ko kayo. Alam ko utang ko sa inyo ang buhay ko. Pero bakit, Lola? Paano niyo nagawa sa akin to? Hindi niyo po ba ako mahal? Apo, mahal na mahal kita. Natakot lamang ako na. Tama na po, Lola. Ayaw ko na maniwala sa inyo. Mga sinungaling kayo. Bigla na lamang nanikip ang dibdib ng matanda at napaupo yun sa kanyang kinatatayuan. Sa halip na tulungan ay nagsisigaw yun sa labas at nanghingi ng saklolo at tinawag ang kanyang kuya Ato. Pagdating ni Ato sa bahay, wala nang buhay ang kanilang lola, Estelia. Lola, gumising ka. Danica, ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam. Basta pagdating niya, bigla na lamang siyang nawala ng malay at... Makalipas ang 4 na araw, inilibing na agad si Lola Estelia. Walang kamalay-malay si Ato sa totoong nangyari. Sa kabilang banda, masaya siya na magiging malaya na siyang gawin ang kahit na anong gusto niya kay Danica dahil wala nang makakapigil sa kanya. Habang iniisip niya yon, pasimple namang nagmamasid at binabasa ni Danica ang laman ng isipan ng lalaki. Hayop ka talaga. Napakasama ng ugali mo. Hinding-hindi mangyayari ang lahat ng pinaplano mo dahil tatapusin na kita. Ikaw ang dapat na magbayad sa lahat. Napakasama mo. Halimaw ka. Pero mas halimaw ako sa'yo. Kailangan mo munang sumamba sa akin para mapatawad kita sa mga kasalanan mo. Pero hindi mangyayari yon. Walang kapatawaran ang ginawa mo sa akin. Kaya kung may gusto man akong mangyari ngayon, yun ay ang makita kang unti-unting nahihirapan at nalalagutan ng hininga. Maya-maya lamang inakbayan siya ng kanyang kuya Ato at inabot ang isang bote ng alak. Ay, alam kong hanggang ngayon ay nahihirapan ka pa ring tanggapin na wala na si Lola. Kaya mula sa araw na ito, gusto kong malaman mo na tayong dalawa na lang ang magkakampi. Ay, iniwan na ako ni Lola kaya sana naman, huwag mo akong iwan. Baka mamaya... Yan nga sanang ipagpapaalam ko sa iyo, Kuya. Ano kasi, gusto ko nang pumunta ng Maynila at doon na magtrabaho.
Gusto ko rin kasing makita si tatay. Okay lang naman sa iyon, di ba? Kasasabi ko lang, di ba? Walang aalis sa bahay na to. Ano naman ang gagawin mo dun? Nandito ng buhay natin. Tsaka, malay ba naman natin kung buhay pa ba o baka naman pinatay na ng mga kapwa niya preso ang tatay mo. Ang galing! Sa tingin mo ba magpapapigil ako sa'yo? Hoy, Renato, gusto ko lang malaman mo na, pasensya na ha, hindi mo na ako mauuto katulad ng bata pa ako, na sa isang candy lang mapapatahan o mapapasunod mo na ako. Hindi na ako ang Danica na mapapaniwala ng isang mapagpanggap at sinungaling na katulad mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Ayan, para mas maramdaman mo at magising ka na sa katotohanan na sarili mo lang ang niloloko mo. Alam ko na ang lahat ng kahayupang ginawa mo. Dahil sa'yo napatay ko si Henry. Paano mo nagawa sa akin yun, ha? Paano mo ako nagawang pagsamantalahan kung totoong mahal mo ko at itinuturing mo akong kapatid? Napakahayop mo! Teka, ano yan? Bitawan mo yan, Danica. Huminahon ka. Gusto mo ba makulong katulad ng tatay mo? Manahimik ka! Wala akong gustong marinig mula sa'yo. Dahil ang bawat salitang lumalabas dyan sa bibig mo ay puro kasinungalingan. Nung mga oras na yon, dahan-dahan na ibinubulong ni Danica ang mga salita. Nais mang kontrolin yon ni Ato gamit ang kanyang kaalaman ay hindi niya na magawang makapagsalita pa at biglang nabura ang kanyang alaala. Wala siyang maramdaman noong mga oras na yon kundi pananakit ng kanyang mga mata. Ang mga makasalanan mong mata at kamay ay madudurog katulad ng sa naaagnas na patay. Tatanggalan kita ng pag-asang mabuhay hanggang sa magmakaawa ka na tapusin ko na lamang ang iyong buhay. Hawak ang itak, tinadtad niya ang mga daliri noon. Walang boses na maririnig, ngunit mababakas sa mukha ni Ato ang iniindang sakit, kasabay ng pag-agos ng butil-butil na luha. Pagkatapos noon, tinapyas ni Danica ang pagkalalaki ni Ato at kitang-kita niya kung paano tinadtad ng pinong-pino yon ng galit na dalaga. Nagmamadaling nagpalit ng damit si Danica at kinuha ang kanyang bag sa kanyang silid. Sinipa pa ng isang beses ang naghihingalong si Ato. Itinumba niya ang isang malaking gasera sa mesa kung saan nililipad-lipad ng hangin ang kortina. Paalam na. Magkita na lang tayo sa impyerno. Hahanapin ko lang muna si tatay. Kapag nakita ko na siya, susundan na kita doon. Matutuwa ako kung ikaw ang unang-una kong makikita kapag sinundo na ako ni Satanas. Noong gabi ring yun, bumiyahe si Danica. Magulo ang isip at kung ano-anong boses ang kanyang naririnig. Tinatakpan pa nun ang tainga habang nakasakay sa isang jeep, dahilan para umiwas sa kanya ang ibang mga pasahero. Miss, ayos ka lang ba? Miss, abat, naririnig mo ba ako? Hoy, ano nangyayari sa'yo, ha? Nang bigla na lamang mawalan ng malay ang dalaga. Pambihira naman, oo. Anong gagawin ko sa babaeng ito? Malilintikan ako nito sa misis ko eh. Ay, matumal na nga ang pasahero eh. Nagsibabahan pa dahil sa'yo. Baka mapagkamalan pa ako ni misis na babae kita, anak ng teteng oo. Nang makarating sa kanilang bahay, pagkaparada ng pampasada niyang jeep, nakangiti siyang sinalubong ng kanyang asawa. Honey, buti nandito ka na. Kanina pa kita hinihintay. Ay, teka, ano yung... Ay, amang mahabagin. Ano nangyari dyan? Nasagasaan mo ba yan? Umamin ka, babae mo ba to? Anong ginawa mo sa kanya? Teka, honey naman. Wala akong ginagawa dyan. At saka tingnan mo, mukha bang papatulan ako niyan? Pambira ka naman, oo. Wala nga akong pambili ng pustiso, makakapambabae pa kaya? Hindi kakagat sa kapugian ko yan. Ay, sumakay yan sa akin mga bandang 8:00. Nung una nakatulala lamang, tapos biglang nagsalita na.
nagagalit tapos nung huli, parang takot na takot. Ayun, bigla na lamang nawalan ng malay, sakto, pauwi na ako. Ay, nagsibabaan nga yung ilang pasaherong sakay ko dahil sa kanya Mukhang may tama O parang may mali Pero nakakaawa naman. Napakagandang dalaga pa naman. Anong sabi mo? Ulitin mo at ayusin mo dahil hindi ko maintindihan Ang sabi ko, napakagandang dalaga pa naman. Tingnan mo nga ang puti-puti tapos ano. Ganon. Ay, alay ko. Ang lakas ng loob mo, ha? Gusto mo yatang mapilayan at mamasada bukas na lasog-lasog ang katawan. Huwag ka na magalit sa akin, parang hindi mo naman ako kilala. Alam mo namang hindi ako mahilig sa maganda. Sa'yo pa nga lang hirap na ako. Sa maganda pa kaya? Ay, tarantadon to. Kung alam mo lang kung paano ko pinagtsatsagaan yung pagmumukha mo. Paggising ko sa umaga, lagi na lang sira ang araw ko. Buhatin mo na yan at dalhin mo sa loob ng bahay. Bilisan mo. Ay, honey, tulungan mo naman ako. Baka magkakalas-kalas tong mga buto ko. Ay, nako. Nang magkamalay si Danica, doon nila napagtanto na may malalim na pinagdadaanan ang dalaga na dahilan ng kanyang pagkabaliw. Tatay ko. Gusto ko makita si tatay. Alam niyo ba kung nasaan ang tatay ko? Ay, sigurado ka ba sa desisyon mo na dito patirahin yan? Baka mamaya ikapahamak pa natin yan. Mukha naman siya mabait. Alam mo, mas mabuti na rin to kesa kung saan-saan pa siya mapadpad at baka mapagtripan ng mga luko-luko. Isa pa may dahilan ng Diyos kung bakit dito siya napadpad. Kung yan ang gusto mo, di bahala ka. Magtatanong-tanong din ako sa mga kakilala ko para malaman kung may mga naghahanap ba ng kamag-anak. Makalipas ang 1 buwang pamamalagi ni Danica sa bahay ng mag-asawa, doon nila napagtanto na nagdadalang tao yun. Pinagtiyagaan nilang alagaan si Danica hanggang sa makapanganak. Balak nilang kupkupin ang mag-ina, lalo na't hindi naman sila biniyayaan ng anak. Mahirap dahil hindi pa rin nanunumbalik sa tamang kaisipan si Danica, ngunit bukal sa kalooban ng mag-asawa na tumulong alang-alang sa kaligtasan ng mag-ina. Makalipas ang 1 buwan, nasa kabuanan na rin ang tiyan ni Danica kaya't anumang oras ay inaasahan na nila na manganganak na ang babae. Danica, takas? Kailangan kong makatakas. Huhulihin nila ako. 11:00 ng gabi, pilit niyang binuksan ang pinto sa may kusina at doon dumaan para tumakas. Nang magising ang mag-asawa ay labis naman silang nabahala. Kailangan natin siyang hanapin. Saan naman natin hahanapin yun? Masyado na malalim ang gabi. Kahit saan, ang importante ay makita at mahanap natin siya bago pa mahuli ang lahat. Buntis siya at kabuhanan niya na ngayon, kaya sa ayaw mo't sa gusto, hahanapin natin siya. Ay Diyos ko, ilayo mo po sana siya sa kapahamakan. Samantala, habang naglalakad sa kalsada ay napatigil si Danica nang maramdaman ang labis na pananakit ng kanyang tiyan. Kasabay ng pagputok ng panubigan ay napahawak yon sa kanyang tiyan at napaupo sa kalsada. Nagpupumalahaw siya sa sakit. Samantala, patuloy naman sa paghahanap ang mag-asawa. Mula sa di kalayuan ay naaninagan nila ang babaeng nakahiga sa kalsada. Nagmamadaling inihinto ang jeep nang maaninagan nila na yon ay si Danica. Hindi na nadala pa sa ospital ang babae dahil tuluyan nang lumabas ang bata sa kanyang sinapupunan. Dinala na lamang nila yon sa malapit na kumadrona sa kanilang lugar. Nang makita ni Danica ang kanyang anak ay muling nanumbalik ang mga pinagdaanan niya. Nanginginig ang buo niyang katawan habang isinisiksik ang sarili sa loob ng isang makapal na kumot na animoy takot na takot. Sige na, kargahin mo siya kahit sandali lang. Napakagwapo niya, manang-mana siya sa'yo.
Ayaw ko. Ayaw ko sa batang yan. Ayaw. Masama ang batang yan tulad ng tatay niya. Ilayo niyo siya sa akin. Dahil napalapit na si Danica sa mag-asawa, labis na nagdalamhati yon sa kanyang pagkamatay. Ngunit ang bata na naiwan nito sa pangangalaga ng mag-asawa ang lalong nagbigay kulay sa simple ngunit masaya nilang pagsasama. Inalagaan at pinalaki nila ang bata na parang tunay na anak. Ipinaramdam nila ang pagmamahal upang matiyak na hindi maranasan ang hirap at sakit na pinagdaanan ni Danica noong gabing mapadpad yon sa kanila. Alam mo, mahal, naniniwala talaga ako na may dahilan ang lahat ng bagay. Hindi man tayo biniyayaan na makabuo ng sarili nating anak, pero binigyan pa rin tayo ng pagkakataon na maranasan kung paano maging magulang sa batang ito. Tingnan mo nga't sa kagwapuhan ay nagiging kamukha ko na. Tarantadon to? Yon, isa na naman pong malupit na kwento mula sa kwentong Enteng. Meron na naman po tayong shout-out. Simulan po natin kay Inday Shea. Hi po kay Eve Boncoff, Buhay, Japan. Kay Christine Guevara from Lebanon. Hello po kay Wahid Hajan from Malaysia. Hi kay Vicky Yabut. Kay Chona Telesporo from Canada. Hi po kay May Hers from Tampa, Florida. Hi sa mga taga San Miguel, Bulacan from Eileen Colon. Hi po kay Adela Lee. Hello kay Kurt Mina. Happy Fiesta sa mga taga Santa Maria, Bulacan. Kay Delaney Larroco. Hi sa family ni Christine Angela Grefaldia. Hello po kay Miss Maura. Kay Virginia Belay. Hi sa Malakas family from Elvira, Malakas. Lakas nito. Hello po kay Monica Nieves. Kay Darwin Cabiso from Riyadh. Kay Lent TV at kay Estelita Reyes. Maraming salamat po sa inyong suporta sa Kwentong Enteng.